Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH, Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon. Sa lahat po natin mga ginigilid na tagapakinig at syempre sa ating mga manonood via live streaming, kumusta na po tayo? Ngayon pong hapong ito ng Tuesday. Happy Tuesday afternoon, ikadalawa sa buwan ng Hunyo. June 2, 2026 na po tayo. Samahan niyo pa rin ang inyong lingkod, May Binauhan, dito po sa Public Service Hour.
Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayong hapong ito, humina na pala no, yung dating Typhoon Doming at naging severe tropical storm. At yan po ay sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So alamin natin sa kanya pong paghina, no? At nasa labas na ng PAR. Meron pa bang ulit? Meron pa bang namumuong sama ng panahon? Pero sa kabila po ng nararanasan nga daw po natin ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa ilang bahagi po ng ating bansa dahil nga po meron na tayong habagat. Oo, pero nakararanas pa rin po tayo ng matinding init, no? Pero pong mga lugar, lalo na po kahapon, sabi ng Pag-asa, isa dyan yung lalawigan ng Camarines Sur, ang pinaka-peak, no, na heat index umabot po sa 46 degrees Celsius. So, ibig sabihin, danger level heat index po yan, ha? Kaya tayo po mag-ingat. Kala nyo, porke tumuulan-ulan na okay po yung init na inyong nararamdaman, ha? Oo, ingat lamang po. Ayan, tamang-tama, nasa linya na po natin ang DOST Pag-asa. Hingi po tayo ng update, no, sa ating weather ngayon. Weather bukas. Ma'am Charmaine Barilla, magandang hapon. Good afternoon. Hapon din po, Ma'am May, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig na ritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, southwest monsoon ngayon na siyang umiiral sa buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Magdudulot nga yan ng mga bugso-bugsong malalakas mga pag-ulan sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Samantalang dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas, asahan naman natin na maging makulimlim ang kalangitan at mas matataas ang tsansa na mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dala rin ng habagat. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman ang ating localized thunderstorm. Asahan natin na sa susunod nga na 3 araw ay malaking bahagi ng kanlurang o western part ng Central Luzon, maging yung southern parts ng Ilocos region makaranas ng malalakas mga pag-ulan, particularly na nga dito yan sa areas ng Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, including Metro Manila, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro pababa hanggang Palawan. At magtutuloy-tuloy pa nga yan sa susunod na 3 araw, especially dito sa may bahagi ng Ilocos region at western section ng Central Visayas. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa mga peligrong dala ng malalakas na mga pag-ulan, kaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan po ating latest mula dito sa Pag-asa. Yes po, Ma'am. Oo, isa lang ha. Kasi di po ba tayo po'y nasa, papasok na tayo dito sa, anong tawag nito? Tayo tag-ulan na. Pero yung bang tinatawag natin na pinakamataas na heat index, saan nga umabot? Nag 50 degrees Celsius nga ba? 51? Yes po, no. Nakarecord po tayo ng 52 degrees Celsius Ayun, dito sa may 52. bahagi ng Borongan, Eastern Samar. Ang lakas nun. Nung last week po yan na May 30. Oo, ang taas nun ha. Ang taas. So pag ganun 52 degrees Celsius, kumusta pagka ganun nakataas? Yung ating lalong-lalo na doon sa Borongan. Yes po, pag ganito na po ay yung tipo na pagkalabas mo palang po ramdam na yung init, tapos wala ka pa masyadong ginagawa, pinagpapawisan ka na, uncomfortable din po sa pakiramdam po, no? So pag mga ganito po, delikado na po siya dun sa mga matatanda po natin ng mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga underlying condition gaya ng sakit sa puso or stroke. Oo. So sila lamang yung Borongan lang ang nakapagtala ng 50, pinakamataas na heat index, no? 52 degrees. Yes po, tama po kayo. Oo, pero hindi na yun siguro masusundan to mga susunod na araw? Nung after po noon, bumaba po yung na-record na heat index and continuously pababa na for today, 43 degrees Celsius na lang po. At hindi na po natin na-expect na magsusundan yan dahil tuloy-tuloy na po yung mga pag-ulan natin for the next 2 weeks. Kasi ito ngayon, yung pinakamataas na heat index, ilan? 46, 46 Yeah. degrees For Celsius. today po, umaabot po tayo ngayon ng
45 degrees Celsius 45. naman. Oo. Okay. Isa na lang po dahil sa ang gobyerno ngayon nagre-ready na no para sa magiging epekto ng El Nino sa ating bansa. Yung episode ba ng El Nino sa forecast ninyo kailan ang ano niyan ang pasok? So nakikita po natin, months po yan, ngayong buwan na hanggang August, yung posibleng mag-declare na po talaga tayo ng El Nino condition na. Meaning, baka makakaranas din tayo ng mga kakulangan na talaga sa tubig. Opo, yung kakulangan naman po sa tubig, since tag-ulan pa, hindi pa po natin yan masyadong Ramdam. mararamdaman. Pero last Towards- quarter po, this Wow. year, hanggang first quarter next year, yan po yung medyo delikado na po. Oo, dahil yan na nga yung talagang El Nino natin episode. Tama po. So dapat pala ngayon pala nag-iipon na ng tubig ano Ma'am Charmaine? Yes po, tama Para- po kayo. At prepare na po yung mga pwede pong paglagyan ng galon and iba pang option sakaling mag-run out na po yung primary supply po Oo natin ng nga. tubig. Okay lang, kailangan. Okay, maraming salamat Ma'am Charmaine. Thank Okay you. po, thank you. Ma'am Charmaine Barilla mula po sa DOST Pag-asa. O di ba nakita niyo ha? Yung ating weather. Meron namang comprehensive action plan daw no na iniutos na ang Pangulong Bongbong Marcos para agad-agad maipatupad sa posibleng maging matinding epekto ng El Nino dito po sa ating bansa. Alam niyo ang hirap pag nagpeak yan, di ba? Oo, so meron pong ganyang direktiba na para lang sa ganun. Oo, paghandaan natin lalong-lalo na po yung supply ng tubig o maging ng power, no, yung energy at lalong na yung mga pagkain at syempre yung ating health. Napakahalaga pong tutukan natin yan. O kasi pagka ganyan ibig sabihin yan, kikilos dapat lalong-lalo na yung ating mga otoridad sa Department of Agriculture kapag pinag-usapan natin yung supply ng pagkain, no? Ibig sabihin alam ko dati meron tayong tinatawag na El Nino team ng Department of Agriculture. Siguro dapat ma-reactivate yan at kabilang dyan yung napakaraming mga concerned agencies pa rin ng ating pamahalaan. Lalong-lalo na yung sa supply ng tubig natin, nandyan ang dapat tutukan yan ng ating mga concerned government agency. Lalo na yung ating mga magsasaka, yung kanilang irrigation, no, ano ang gagawing sistema, lalong-lalo na para matiyak yung supply ng tubig. Pero mahirap kasi pagka nag-El Nino, alam nyo na yung epekto niyan sa ating agrikultura. Oras natin mga kaibigan, 13 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo. This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. Powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Smart to you. Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide.
May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy RH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Pinauhan sa GCRH Public Service Hour. Pilipinas, oras po natin. 17 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. At sa bahaging ito ng ating programa, pag-usapan natin. Napakahalagang pag-usapan. Lalong-lalo na po ito'y talagang laking epekto, no, sa ating kalusugan. Alam niyo naman, pagka medyo nagiging elderly, doon nararamdaman. Pero iba, bata pa lang, ramdam na, no, yung negative effect. Kaya napakahalaga pag-usapan po natin dahil yung kahalagahan po ng pagkakaroon natin ng tinatawag na smoke-free and vape-free environment bill pala yan, no? At yun po ay isa na ring bahagi ng ating pagtutok, no, ngayong buwan ng Hunyo sa tinatawag na National No Smoking Month. Ayan, napakahalaga. Oo nga, kasi alam natin, nakikita natin, lalong-lalo na yung mga nagkakaedad, ano nagiging epekto niyan, tayo mismo, no, makikita mo, sakit talaga. Kaya pag-usapan po natin, lalong-lalo na yung mga kabataan natin, makinig kayo ha, kahit papano siguro, merong mga, sasabihin, ay, unti-unti tinatanggal na namin yan, di ba? Pero bumabalik. Yun ang mahirap di ba? Ay, oo, nag-stop na ako diyan. Pero mga ilang tawag nito, ilang linggo, balik ulit. Ang daming ang daming tawag nito, nagiging hindi ano yun Actually, kung talagang simula pa lang, bata pa lang, talagang ginagawa niyo na to, 'di ba? Tapos hanggang tumanda. Sabi nila, pag tinanggal nila, takot sila na equals, yun na yun, sakit. At eto na, kausapin po natin ang project manager ng Health Justice PH
Ayan, ito na ang magpapaliwanag sa atin. Walang iba kundi si Sir Ralph Degolacion. Magandang hapon, Sir Ralph. Good afternoon. Magandang hapon, Miss May. Maraming salamat po sa inyong paanyaya sa aming grupo. At sa inyong mga pakinig, magandang hapon po. Ayan, okay. Bago tayo muna pumunta sa National No Smoking Month, ayan, ano po ang Health Justice PH? Ayan, paano kayo nabuo at ito ba ay tutok kayo sa inyo pong tinatawag na advocacy na sabi nila di po ba? Opo, kami po ay naging organisasyon panahong 2008 at ang Health Justice po ay isang non-profit na organization and we are providing support sa ating gobyerno at saka sa ating mga fellow civil society groups at saka local government units na nagbibigay kami ng payong legal, mga legal and advocacy activities. Nagbibigay kami ng suporta, lalo na sa tobacco control at health promotion or NCD prevention and control. So, ang health justice ay binubuo po ng mga abogado, ekonomista, ng mga communications and public health expert. Ayun. Okay. So, ibig sabihin, pagka nariyan kayo sa Health Justice PH, walang naninigarilyo? Actually, Mame, meron kaming ilang abogado na initially naninigarilyo pero as we go with the advocacy, yun nga po, they become convinced and they quit eventually. Oo. Convince and quit. Ayun, napakahalaga nun di ba? Okay, so pag-usapan na natin kasi meron tayong National No Smoking Month at ngayon pala yun, pagpasok ng buwan ng Hunyo. So, sa inyo po na from Health Justice PH, ano po ang inyo pong mga activity para nang sa ganoon itong buwan na ito ay maging reminded ang lahat sa kahalagahan ng kanilang kalusugan, lalong-lalo na kung aalisin nila ang paninigarilyo. Yes, opo. Actually, nagsimula po kami noong Sunday kasi World No Tobacco Day, noong May 31, and then the whole June for the Philippines ay tinatawag na No Smoking Month. Ito po ay isang month-long, hindi lamang po ang health justice, ang Department of Health ang nanguna sa pag-open ng No Smoking Month, and ito'y pinagdiriwang upang mag-raise ng awareness para sa ating mga kababayan patungkol sa masamang epekto ng sigarilyo at ngayon kasama na ang vape. Kasi nga po sa ating bayan o sa ating bansa, for the past 10-15 years ay nakita namin na bumababa na ang level ng mga gumagamit ng sigarilyo, from around 30% ng adults in 2010, bumaba na po ito to 19% in 2021 at unfortunately nitong mga nakaraang taon 2023 ay umakyat na naman ito ulit, and ang pinaka nakikita naming driver bakit nga ba umaakyat ang paninigarilyo ay ang pag-akyat din ng paggamit ng tinatawag na vape. Ito ay isa sa pinakamalaking challenge ngayon sa ating bayan dahil hindi lamang po mga adults ang nakikita naming gumagamit, ngunit kung i-magnify natin ay dumadami na ang kabataang gumagamit din ng vape at ito po yung gateway